Hi guys! Hello! Kamusta na po kayo? So live po tayo ngayon guys, no? Live ulit tayo via satellite. Yan. Live na naman tayo. At pag-uusapan nga po natin ito guys, no? Meron na namang nagbanta, no? Sa buhay ng ating Pangulo. So palagi na lang pong pinagbantaan yung buhay ng ating Pangulo nitong mga DDS, no? So ngayon, guys, no? Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo, Amable Moyna Jr. at saka si Eduardo Borita, no? Salamat po sa pag-drop by dito po sa ating live. Yan. So, nasa na ba yung... Dali. Okay tayo iba kong cellphone. Ayun, yun. Cellphone ko. Yan. Okay. Hi po, Mariola Marcelo. Hi din po sa inyo, no? Salamat po sa pag-drop by sa ating live. Yan. At bago po tayo mag-start ay mag-share muna tayo sa ating newsfeed, no? Share po muna natin sa ating newsfeed itong ating live para po may makapanood din, no? Na iba. Julito Taroy, shout out sa iyo, ma'am. Shout out din po sa iyo at sa iyong pamilya. Salamat po sa pag-drop by dito sa ating page at saka sa ating YouTube channel. At saka kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po, no? At saka double tap to like, no? Double tap po. Double tap yung video para kayo makapag-like, no? Sa ating video, no? Importante po yung like para po ito ay i-recommend ng YouTube. Okay? And Joyvel Villanueva. Hi po from Saudi Arabia. Good morning po. Good morning din po sa inyo, Joyvel Villanueva. Yan. Julito Taroy, like done, idol. Marami pong salamat sa pag-like. Yan. Okay. Sino pa? Si Mariola Marcelo. Nabanggit ko na yan. Salamat po, no? Okay, so yan po mga kaibigan, no? Yung ating live ngayon. Pag-uusapan lang po natin ito mga kaibigan, no? Meron pong napakatapang na DDS na talaga namang hayagan ang kanyang pagbabanta, no, sa ating Pangulo na gusto daw niyang itsugi ang ating Pangulo, no? Ito po ay nangyari kagabi sa kanila pong rally, no, na napakakaunti. Hindi rin naman nagtagumpay dahil hanggang ngayon ang Pangulo ng Pilipinas ay si PBBM pa rin. Ignacio, good PM po. Good PM din po sa iyo, Ignacio. Marami pong salamat, no, sa pag-drop by sa ating channel. At habang ako ay nagsasalita, ako po ay nag-share, no? Sinishare ko muna sa ating at least 5 groups, no? Itong ating video para meron pong makapanood din, no? So, kayo din po, baka gusto niyo i-share, no? Yan, okay. Okay, tatlo. Yan. Okay. And then isa na lang. Yan. Okay. So, done sharing, mga kaibigan. So, start na po tayo. So, ito nga po mga kaibigan. Papakita ko muna sa inyo yung video, no, nung babae na to. Babae ba to? Hindi ko maintindihan kung babae siya or babae ba siya or hindi ko alam, no? So kayo na lang ang tumingin, no? Tingnan niyo kung siya ba ay babae or ano, no? Hindi ko masyadong malinawan yung kanyang gender, no? So ito po siya. Okay. Maya, pasuwang ka, nag-ano ka. Sila, hindi. Kailangan ko makulong ako. Basta naglalaman ko ang ano. Maya, pasuwang ka, nag-ano ka. Sila, hindi. Kailangan ko makulong ako. Basta naglalaman ko ang ano. Sige. Makulong ako, manakot, mabugbog siya. Ikulong niyo sa yakap to. Ikulong niyo sa yakap. Ikulong sa yakap.
nga. Siyempre, emotional rin to eh. Oo. Hindi niya tumano ang ginagawa ang sarili. Nang dahil sa nakikita natin na talaga siya ay walang nagawa. So ang taong bayan galit na galit na. So anong dapat gawin natin sa kanya? Patayin na lang. Sino? Wag! Easy! 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 Mabilis ang kaso ngayon. Kahit na. Kaso, ay ako ito na ordinaryo na tao. Kakasuhan nila. Ito sa kanila. Media yan, media. Wala tayong magagawa dyan, mga media yan. So anong sabi niya? Wala na daw kung ano kumbaga mga kaibigan, wala nang ibang way, no, para makababa daw, no, si Marcos. So ganoon na lang daw. Oh, mga kaibigan, yan po typical Duterte DDS style, mga kaibigan, na wala po sa kanila yung tinatawag na due process, wala po sa kanila tinatawag na democracy, no? Kapag gusto nila, kailangan mangyari, no? Yan po yung ginawa din ng past administration, di ba? Yung mga Pilipino, ganun, chugi, no? Kaya may 30,000 na chinugi sa panahon ng dating Pangulo. So, guys, sabi ko nga sa inyo, di ba? Ano to kung sino yung pinapalo mo, kung ano ang ugali ng pinapalo mo, nakukuha mo yan, guys. Impartation of spirit, no? Nai-impart, no, sa ang ugali ng mga DDS, ang ugali ng mga Duterte ay iisa, no? Ang mga Duterte, no, si Rodrigo, okay lang ang magganon. So, yung kanyang espiritu, nai-impart niya yan sa mga DDS. Kaya ang mga DDS din ay violente, no? Violente din sila, mga kaibigan. At hindi po sila, andali, papatayin ko lang aking electric fan. Hindi din sila naniniwala sa hustisya, hindi sila naniniwala sa demokrasya, no? Basta kung gusto nilang gawin, gagawin nila. So, ang sabi ng babae na to, no, tingnan niyo mga kaibigan na, saan niya hinuhugot ang kanyang galit. Etong mga DDS na to, mga kaibigan, kung titingnan natin, binigyan sila ng sariling isip, no, ng Panginoong Diyos, na mag-isip, manimbang kung ano ba yung tama, ano bang mali. Every day in their lives, mga kaibigan, sa araw-araw na buhay ng mga DDS, ang naririnig nila, puro hatred galing kay Sara, Baste, Pulong, sa mga DDS vloggers, DDS influencers. Every day, every second of the day, every hour, every minute, nanunood sila ng mga DDS vloggers, DDS influencers, napipick up nila yung mga sinasabi ni Sara, ng mga Duterte, puro hatred, galit. Walang iba, mga kaibigan, kundi puro kasamaan. Hatred sa gobyerno, masama ang gobyerno, umaabuso daw, etc., etc. Puro ganon, no? Araw-araw, yan ang kanilang naririnig. So, mga kaibigan, itong mga DDS, yan po ang na-observe nila. Kaya ang puso nila ay punong-puno ng galit, no? Punong-puno ng galit ang kanilang puso dahil po dyan. Sabi ko nga, mga kaibigan, di ba sa aking live na si VP Sara Duterte ay kailangan ng deliverance from the power of darkness. Dahil siya po ay under the influence of darkness. Kasi once na punong-puno ng hate, ng galit ang puso mo, ikaw ay pinapanahanan na ng masamang espiritu. Guys, nasa Bible yan. Hanapin nyo, nasa Bible yan, no? Na ang tao na punong-puno ng galit, ng puro bitterness, wala nang maisip na maganda sa kanyang kapwa, yan ang pinapanahanan ng masasamang espiritu. Kaya mga kaibigan, nai-impart nila yung kanilang espiritu sa kanilang mga supporters, sa kanilang mga followers. Kaya ang mga DDS ay talagang ganun na lang, no? Ganun na lang sila magbanta sa Pangulo, na wala na silang takot na magbanta sa Pangulo na tsugihin. Katulad ng babaeng yan, hindi daw siya natatakot, no? Kahit makulong daw siya, mga kaibigan, no? So kitang-kita natin yung evil, no? Yung evil. Kasi sabi ko nga, mga kaibigan, ang Panginoong Diyos never kang tuturuan na magrebelde. Yan po ang sinasabi sa Biblia, no? Hindi ka tuturuan ng Panginoong Diyos na magrebelde, hindi ka tuturuan ng Panginoong Diyos na magrally. Yan nga ang kasalanan ni Lucifer, no? Kung bakit siya ay ibinagsak ng Panginoon sa lupa, dahil siya ay nagrebelde, dahil umasta siya na mas higit sa Panginoong Diyos, no? So, kung titingnan natin, mga kaibigan,
Etong mga DDS na to, meron naman sana silang utak na bigay ng Diyos na dapat nilang i-eliminate. Kapag masama ang naririnig, wag pansinin, iwaksi. Kapag mabuti, yun lang dapat ang kanilang minimeditate. Pero iba po sa mga DDS, wala po silang sense of right judgment. Hindi po nila pinifilter, no, yung mga thoughts na pinipid sa kanila ng mga Duterte influencers at ng mga Duterte siblings. So pinipick up nila lahat ng mga negative thoughts, lahat ng mga kasamaan, lahat ng mga pinipid sa kanilang isipan na pumupunta sa kanilang puso. Puro mga galit, hatred. Mga kababayan, kung titingnan po natin, guys, no, ibabalik ko na naman. Kung titingnan po natin ang nangyari sa mga Marcos. Ano po ang nangyari sa mga Marcos? 1986, EDSA Revolution, di ba? Pinatalsik sila, buong pamilya. Guys, no? Pinatapon sa Hawaii. Lahat ng kanilang mga ari-arian, kinumpiska, no? Kinumpiska. Tapos, kinasuhan ang mga Marcos, 986 cases, almost 1,000. At ipinalagay pa, no? Sa Guinness Book of Record na second to the second daw, no, the worst, no, na yung robbery, no, in Philippine government, no, si President Marcos. Pangalawa daw sa pinaka magnanakaw, no, sa buong mundo yung kanyang gobyerno. So kung titingnan natin, mga kaibigan, wala nang worse na nangyari sa isang tao, sa isang pamilya. Ikukumpare mo sa mga Marcos. Wala po, mga kaibigan. Kung ano man ang nangyari ngayon sa mga Duterte, mga kaibigan, hindi mo pwedeng ikumpara sa Marcoses, no? Yan po, mga kaibigan, mas malala ang nangyari sa Marcoses. Yung mga bahay, kita niyo naman siguro yung mga video, no? Yung mga bahay nila, pinagsisisira. Yung mga property nila, kinonfiscate lahat. At hindi lang yan, mga kaibigan, kahit yung kanilang mga kamag-anak, ay kinumpiska din yung mga kayamanan na tinawag na ill-gotten wealth, yung pati mga kaibigan, no, persecute lahat yan. Ibig sabihin, mga kaibigan, wala nang hihigit pa sa pag-persecute sa mga Marcos, wala nang hihigit pa sa sama na nangyari sa mga Marcos during that time. Pero ang tanong, bakit nanatili ang kabutihan sa puso ng ating Pangulo? Bakit nanatili ang kabutihan sa puso ni Imelda Marcos? Bakit nanatili ang kabutihan sa puso ni Irene at ng mga Marcos? Bakit? Dahil simple lang, mabuti silang tao, may takot sila sa Diyos. Kung titingnan natin, mga kaibigan, ang mga nangyayari ngayon sa mga Duterte, deserve nila yan, mga kaibigan. Deserve nila. Unang-una, si Duterte sa Davao City, anong ginawa niya? Chugi. Davao Death Squad, chugi. O pinagchuchugi yung mga bangag daw. Pero anong lumabas? Marami ay biktima. Marami ay hindi naman talaga sangkot. Anong ginawa ni Duterte? Pinabagsak si PBBM, lahat ginagawa para pabagsakin si PBBM. Lahat sinisiraan, no, ang gobyerno, si PBBM, si F. Elisa, yung anak, si Sandro Marcos, lahat ginawa nila, no, hindi sila sumuporta sa Marcos administration. Ginawa nila lahat para pabagsakin ang Marcos administration. Anong nangyayari sa mga Duterte ngayon? Consequences of their actions. Consequence ng kanilang action. Kung ano ang nangyayari sa mga Duterte ngayon, consequence ng kanilang action. Sa totoo lang, mga kaibigan, napakabait ni PBBM. Hindi siya nagiganti. Kung titingnan natin, mga kaibigan, andyan na yung impeachment, pero ayaw ng Pangulo. Kung gusto ng Pangulo na ma-impeach si Sara Duterte, tuloy yan, mga kaibigan. Tuloy yan. Hindi yan ma-archive. The day, no, na ipinasa ang impeachment sa Senate, kung gusto yan ni PBBM, kinabukasan, tuloy na tuloy ang trial. I tell you the truth. Dahil lahat ng mga impeachment na nangyari, no, sa Philippine politics ay merong basbas ng Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi natuloy dahil ayaw ni PBBM. Kaya makikita nyo, napakabuti ng puso ng ating Pangulo.
Pero ang mga Duterte, nakita nyo kung gaano sila kasama. Yung nangyayari sa kanila ngayon, deserve yan nila. Yung nangyayari kay Duterte sa ICC, deserve niya yan. 30,000 ang mga kaluluwa na namatay dahil sa kanyang war on drugs. My God, anong sabi sa Biblia? Pagbabayaran mo lahat ng mga kasalanan na ginawa mo. What you sow is what you reap. Kung ano man ang nangyayari sa mga Duterte ngayon, deserve nila yan. Yan ang kanilang consequences sa lahat ng kanilang mga maling ginawa. Okay, balikan ulit natin, the Marcos family. Wala nang worse. Wala ka nang makikitang worse na nangyari sa isang pamilya, kundi ang nangyari sa Marcos family. Tinanggalan ng bansa, ipinatapon ng ilang taon sa Hawaii, buong pamilya, pinersecute, almost 1,000 cases, no? 986 cases to be exact, kinuha lahat ng kanilang kayamanan at ipinilagay pa sa Guinness Book of Record si Apo Lakay na pangalawa daw sa magnanakaw ang kanyang gobyerno. The worst ang nangyari sa Marcoses, mga kaibigan. Pero nanatili ang kabutihan sa kanilang puso. Never silang nag-hate sa mga Aquino. Pagdating dito ni PBBM, pagdating dito ng mga Marcos, nagkasakit si Cory Aquino. Anong ginawa ni Imelda Marcos? Nanawagan sa buong Pilipinas, sa buong bayan na magdasal, magkaisa ang mga Pilipino para ipanalangin si Cory Aquino na gumaling, magkaroon ng himala. Tingnan mo yan, sa kabila ng lahat ng persecution, nakuha pa ni Imelda Marcos na manawagan sa mga Pilipino para ipagdasal genuinely si Cory Aquino para sa kanyang kagalingan, para sa himala. Tingnan mo yung kabutihan ng mga puso ng mga Marcos. Kaya sila'y blessed na blessed, mga kaibigan, dahil sa kabutihan ng kanilang mga puso. Kaya naman ang mga Marcos loyalists, ang mga Marcos supporters, ay mabubuti ring mga tao. Mabubuti ang mga puso, walang hatred, walang kasamaan, walang pagbabanta, dahil kami ay nagpa-follow sa mga tao na mga mabubuti. Pero tingnan mo ang nangyari na yon sa mga Duterte. Ano nga ang sabi ni Percy Lapid? Iba na daw ngayon, no? Nung nabubuhay pa si Percy Lapid, nung bago siya pinatay, iba na ngayon. Kasi kung sino pa yung may mga kasalanan, sila pa ngayon ang galit at sila pa ngayon ang naghari-harian. Yan yung binanggit ni Percy Lapid, no? Na ito daw mga Duterte, sila ang may kasalanan, sila pa ang galit, sila pa ang nagpapabiktima at sila pa ang naghahari-harian. Kaya mga kaibigan, no, ako ay proud ako sa aking pagiging maka-Marcos dahil ang aking Pangulo, ang aking sinusubaybayan, ang aking pinapalo ay isang mabuting tao. Hindi katulad ng mga Duterte na mga masasamang nilalang. They belong to hell. Mga kaibigan, kita mo anong sinusow nila sa puso ng kanilang mga followers? Galit, hatred, puro kasamaan, galit. Kaya yung kanilang mga followers, gusto itsugi ang ating Pangulo, no? So, pakita ulit natin, no? Nangyari ito kagabi, no? Na isang DDS na naman ang gustong itsugi, no? Si PBBM. So ganito po sila, ganito sila guys, no? Ganito sila kasama. Siyempre, ano nga bang mapipick up nilang kabutihan sa kanilang iniidolo na mga Duterte? Wala silang mapipick up na kabutihan sa mga Duterte. Kaya pati sila mga kaibigan ay mga masasama na rin, no? Okay, ito na. Ito. Mamaya, pasuwang ka, nag-ano ka? Kailangan ako makulong ako. Naglalaman ko ang ano. Sige. Makulong ako man ako, mabugbog siya. Ikulong niyo sa yakap to! Ikulong niyo sa yakap! Wag mo sasabihin yun! Easy lang! Siyempre, emotion natin to eh. Kasi nga, hindi nga tumano ang ating
relief nang dahil sa nakikita natin na talaga siya ay walang nagawa. So ang taong bayan galit na galit na. So anong dapat gawin natin sa kanya? Para patayin na lang. Sino? Wag! Easy! 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 Mabilis ang kaso. Kahit na, kaso, ay ako ito na wala yung tao. Kakasuhan nila. Kanila. Media yan, media. Wala tayong magagawa dyan, mga media yan. Sinasabi ko yan sa live sa TikTok. Patuloy mo kapatid. Basta, BBM side. Wag. Mayan, pasuhan ka, nag-ano ka. Kaya ako, makulong ako. Basta naglalaban ko ang kapag-laman ko. Sige. Makulong ako, manahon, mabubog siya. Ikulong nyo sa yakap to! Ikulong nyo sa yakap! Ikulong sa yakap! Ikulong sa yakap! Sinaros ka kung pwede kang pakainin eh. Wag mo sasabihin yun. Easy lang. Siyempre, emosyon natin to eh. Hindi niya tumano ating sarili. Nang dahil sa nakikita natin na talaga siya ay walang nagawa. So ang taong bayan galit na galit na. So anong dapat gawin natin sa kanya? Patayin na lang. Sino? Wag! Yan, so, patayin na lang daw. DDS. Diba? O, yan ang nangyayari sa inyo. Yan ang napapala nyo. Sa kakapalo sa mga bayulenteng tao, pati kayo, bayulente na rin. Yan ang nangyayari sa inyo. Dahil sa kakapalo nyo sa mga Duterte na mga bayulente, pati kayo na mga followers, bayulente na rin. Yan. Marami pong salamat sa aking new supporter daw, si My Backyard Updates. Maraming salamat, no? So, yan po ang nangyayari sa inyo. Sabi ko sa inyo, di ba? Kung kayo ay magpa-follow, kung kayo ay mag-idolize, piliin nyo ang i-idolize nyo yung makakapagbigay sa inyo ng maayos na ugali. Yung makakapag-impluwensya sa inyo para maging mabuting tao, hindi para maging mamamatay tao. Diba? Anong nakukuha nyo sa mga Duterte sa kakapalo nyo? Itong babae na to, kapag siya ba hinuli ng NBI at kinulong, matutulungan ba siya ni Sara? Matutulungan ba siya ng mga Duterte? Eh nakita nyo nga lang yung nagrally sa Qatar. Oh, anong ginawa ni Sara habang ang mga DDS ay nakakulong? Di ba wala? Wala siyang ginawa. Oh, sino ang tumulong sa kanila? Marcos pa rin. Marcos government. Inatasan agad ng ating Pangulong Marcos ang kanyang mga secretary, no? Yung sa DFA na asikasuhin, na kausapin ang pamunuan ng Qatar para makalaya itong mga Pilipino. Gumagawa kayo ng mga bagay-bagay na inuudyok sa inyo ng mga Duterte kahit alam nyo na masama, wala kayong pakialam, hindi nyo iniisip na masama ang ginagawa ninyo, hindi nyo iniisip dahil nabubulagan kayo. Nabubulagan kayo sa mali na pag-idolize nyo at pagpa-follow nyo sa mga Duterte. Hindi kayo maipagtatanggol ng mga Duterte. Yan ba ang ituturo ninyo sa anak nyo? Oy, magising kayo sa katotohanan, mga DDS. Yan ba ituturo nyo sa anak nyo? Kapag wala ka ng, hindi mo na pwedeng, wala ka na magawa, patayin mo na lang yung tao. Dahil hindi nyo matanggal. Hindi nyo kayang tanggalin sa rally, hindi nyo kayang tanggalin sa kung mga kudita-kudita na napakatagal nyo nang ginagawa. So, papatayin nyo na lang. Mag-isip kayong mabuti, mga DDS. Talaga mga residente ba talaga kayo ng impyerno? Kung kayo mag-idolize ng tao, mag-idolize kayo ng mabuting tao. Yung hindi kayo tuturuan ng kasamaan. Puro kasamaan ang itinuturo sa inyo ng mga Duterte.
Araw-araw ba naman pinapakain kayo ng mga fake news? Na kesyo daw, yung stock exchange daw natin ay bumagsak daw. My God! Kayo naman, galit na galit kayo. Kesyo daw si Marcos, nagnakaw daw ng ganito, yung gold, yung PhilHealth. My God! Bobo ba kayo? Nakakagalit talaga ang bobobo nyo. Alam niyo mga DDS instead na mag-rally kayo, magdasal kayo. Ipanalangin nyo yung nangyayari sa inyo. Lalo na sa baluarte, no? Sa baluarte ng mga Duterte. Nagkasunog, nagkalindol, 3 beses na, no? Una, nakalimutan ko kung ano yung mga ano, no? Basta yung pinakamalakas doon, yung 7.4. 3 beses na nilindol, tapos ang daming aftershocks, pagkatapos nagkasunog ulit. The day nung natapos ang lindol na 2, nagkasunog ulit. Ano pa ang magiging dilubyo sa Davao City? Magdasal kayo mga DDS. Instead na mag-isip kayo ng mga kademonyohan, magdasal kayo. Grabe ang kademonyohan ninyo mga DDS. Grabe. Naririnig kayo ng Diyos kung ano man ang nangyayari ngayon kay Duterte at kay Sara, consequence yan ng kanilang mga kasamaan. Pasalamat nga kayo Mabuting tao ang Pangulo namin. Mabuting tao si PBBM. Nasaan si PBBM ngayon? Nandun sa Davao Oriental. Nasa Davao Oriental ngayon si PBBM. At personal na iniinspeksyon at personal na namimigay ng tulong sa mga Davaoenyo. Yan ang Pangulo namin, hindi nagpapabaya. Pero bago siya pumunta doon, may isa ring DDS na nagsabi sa social media na anong gagawin niya? Pag nakita daw niya si PBBM doon sa Davao, bubugbugin. At yung isa naman, chuchugihin din daw. Halos lahat ng mga DDS na nakikita ko sa social media, puro pananakit ang gustong gawin sa ating Pangulo. Puro gusto nalang saktan ng ating Pangulo. Anong pinaguhugutan ng babaeng to na gustong tsugihin ang Pangulo natin? Kung titingnan mo mga kaibigan, wala naman dapat siyang paghugutan Dahil matino ang Pangulo natin at ginagawa ang lahat ng paraan para umunlad tayo. Yung napakatagal na nilang alingas-ngas patungkol sa 20 pesos na bigas na hindi daw magawa ni PBBM. Ngayon nandyan na. Hindi pa ba kayo natutuwa na 20 pesos ang bigas? Yan everyday yan everyday ang ginagawa nyo sa Pangulo natin nun. Sinasabihan nyo, oy bumaba ka na sa pwesto. Yung 20 pesos mo na bigas, hindi pa rin natutupad. Ngayon na nandyan na. Ano naman ang issue nyo?